Welcome sa Vienna, Austria! Day and evening tours dito sa capital ng Austria. DIY tour lang po ito, simple day and evening tour. Kaya sa labas ng museums, yung mga libreng puntahan at hindi kailangan nang magbayad ng entrance fees. Maaga ang balak pero tinanghali na ng pagdating kaya napakainit and na po ito ng August hanggang early September. Napakainit ngayong 2024. Isa po itong napakalawak na palasyo at hardin. Pagpasok po dyan sa building, may info, sasabihin kung saan yung mga libre. Well, accessible din naman, walang harang. Pero sa loob ng buildings, sa mga museums, meron din mga pangbata, yun yung mga may bayad. Paid CR po pala, in cash, in euro. Napakasikat, napakalawak ng lugar, hindi naman magsisiksikan yung mga tao kahit napakaraming guests. Pero dahil touristy, syempre hintayin kung may nahanap kang spot, edi marami ring naglalakad doon. Hintayin mo na medyo mag-clear bago ka mag-picture, video. Itong Schönbrunn Palace, pumunta rin kami dito tanghali na. Halos wala na rin yung mga roses dyan. Again, ito ay end din ng August 2024. Yung isa nating upload, Belvedere Palace. Gardens lang din yung pinuntahan natin doon na content. Ito yung masaya sa gantong mga free na gardens. May mga libreng kuhaan ng tubig na maiinom at malinis. Yun ay yung wala kang baon, diba? Ito naman, rare tayong maglagay para nakabili tayong pastry sa Aida. 2 slices, parang 10 euros na. 600 pesos. Ito ay malapit sa St. Stephen's Cathedral. Marami ring tao dito sa plaza na ito. Marami kasing lumang buildings sa paligid din. Pero parang first time ko makakita ng cathedral na maingay yung plaza sa paligid. Siksikan at napakaraming shops. Dito daw ang seat ng Roman Catholic Archdiocese of Vienna. Natapos daw ito noong 1578 pa, Gothic yung style niya. Accessible din ito dito sa Stephansplatz. Meron siyang sariling stop nung underground train nila. Ang totoo, babalik dapat dun sa Schönbrunn Palace pero sarado na, kaya dito na lang ang ating evening walk. Yung nagulat ako dyan, kakaiba yung bubong niya, yung design. "7:30 PM, yan. Libre din mag-igib ng tubig na inumin. Gugumbahin ko para makita. Pero may tubig pa tayo, di ba? May naman ako ng tubig to. Peter's Flats naman. Ano ibig sabihin? Takman na. Misting po ang tawag dyan. Nagkalat din siya sa city. Napakainit kasi ng panahon. Ang mga structures naman dito sa susunod na mga pictures ay accessible lang kahit naglakad ka mula dun sa St. Stephen's Cathedral, dun sa square niya ng Stephansplatz. Yung mga old buildings dito, napakarami ring shops. Hindi rin nawawala yung mga branded na mahal. Pero di na tayo bumibili ng bago o mamahalin. Tipid as nakititig na lang, busog ang mata, naki-google ng history, kasi hindi po nagbabayad ng mga tour guide. Kung gusto niyo, pwede niyo naman accessible siya online, yung mga booking ng guides. Magaling naman kasi yung kasama kong mag-navigate, kaya DIY talaga yung gawain. 46 feet. Biglang singit yung mga windmills na tuwa sa view mula sa tren. Ito yung travel na mula sa Vienna, Austria, papuntang Budapest, Hungary.
Mga 3 oras lang naman to. Mga pictures sa station ng tren. Ito yung Wien, W-I-E-N, capital ng Austria, Vienna. Sunod nating pictures, ito po ay sa Vienna State Opera. Kaharap lang din to ng public transpo. Accessible tong mga sites na to kahit nagtitrend ka lang at wala kang na-rent na sasakyan. Second day na dito sa Vienna. Nasilip yung Vienna City Hall nung pauwi na. Rathaus kasi yung tawag. Kaya na-curious. Ano yung Rathaus? Malapit din kasi ito sa park. Kaya napakarami ring event. May mga kainan pa. Ayan. Ito talaga nung morning paglabas ng station. Naikot na kasi kanina paglabas dun sa Rathaus. Dun sa town hall, diba? Pero ito talaga yung Vienna State Opera. Libre maglakad sa gilid, diba? Gilid. Yan, mahal mo daw ang Wien. Vienna, sa local word nila ay Wien. Gusto ko ring umupo pero sayang yung time, di ba? Chess, lakad na. Lakad agad. Yan yung estatwa ni Athena. Ang nasa likod niya ay Austrian Parliament Building. Hindi rin namin sinasadyang makita pero ang laki ng building. Di ba? Kita mo agad kahit naglalakad ka lang. Mga buildings sa paligid ng Hofburg Palace. May museum din doon and library. Yan, kanilang empress noon, Elizabeth. Sisi daw ang nickname niya. Na-curious kasi ako yung ibang souvenirs may nakalagay na Sisi. Sa areas dito, napakarami rin palang mga group tours, families, may kids, iba-ibang nationalities, pero walang umiikot dyan na parang tour bus sa area na yan. May mga parking lang ng private cars. Mga areas din na nakakonstruct pa lang o nare-repair, lalo sa kalsada. Sa tabi naman ng isang mga construction, dito libreng tubig na naman. Yun yung mga palibre sa mga tourist site na ganito. Siyempre, mabigat din magdala ng tig 2 liters kayong dalawa. Ito na nga yung harapan ng Hofburg Palace, dating Imperial Palace daw dito sa Vienna. Sa umpisa ng video na ito, yung Schönbrunn Palace, yun daw yung summer residence. Ito naman yung Hofburg. Ito ay winter residence ng kanilang imperyo noon. Daming tirahan yung mga emperatrice, imperator. Ito yung sa side ng main entrance, may mga flags na iba-iba. Libre din pong maglakad-lakad sa paligid niyan. Pero syempre kung papasok ka na dun sa museum, may bayad na. Nung mas bata ako, papasok ako dyan sa mga library at museum. Ngayon puro sightseeing, lakad, kain, tulog, chess! Kasi, syempre, after nun, balik work ka. Work, bahay, work, bahay. Syempre, phone shots lang ang akin. At yung kasama ko may mga pro cameras. Kaya, siya na lang kinunan ko, di ba? Hindi maiko-compare yung kuha ko sa kanya. Napakalaking compound din po pala nito. Hindi lang siya itong palace or yung museum sa loob ang makikita. Napakaraming buildings din sa paligid at hardin na napakalawak. Ito pala yung World Museum nila. Yung mga content daw dyan ay hindi European, mga African, Asian, ganon. Nakasarap mo mo. Mga phone shots na hindi magkasya-kasya. Ang laki ng buildings. Talagang palasyo po ito. Yung one-day tour mo napunta sa lakad at katititig ng buildings. Just wala pa dun yung pagpasok sa museums. Yung gardens pala dito, may mga nag-yoga, nagbabasang libro. Ang pinakamalamig na part ng city na napuntahan namin. Nag-Apo. Pulot kami.
Para siyang burog karaten daw. Oh, di ba mali ang pronunciation? Ito, may maliit na hill kaming naakyatan. Yung mga empleyado doon nag-yosi break pa kasi hindi pa bukas yung mga cafe at restaurant. Pero may free view deck. Katabi nitong estatwa yung view deck. Sinama ko to kasi nabasa ko dyan yung Österreich, yung local name nila ng Austria. German din po pala yung wika nila dito. Ayun eh, sinabihan kasi ako ng kasama ko. Still daw yung kunan ko, wag igalaw masyado yung kamay. Ito naman yung likod at side view ng Vienna State Opera. Sa left, yung may mga puno, dyan yung yosi breakan ng mga employees. And dito kami nag-view deck saglit bago pumunta dun sa Hofburg. May paakyat pa nga na konting steps, naghingal na. Ito ay malapit pa rin sa opera. Ito yung underground train stop dito sa opera. Dito nga uli yung view pagkalabas mo ng train station. Ang pagdadrama ng dalawa. Salamat po sa panonood!